Mga kaibigan, welcome sa ating channel. Okay, na ito kung saan hindi kami natatakot magsabi ng katotohanan. Pero bago yan, magkape muna po tayo. Sarap. Kahit na mas masarap kainin ang chismis kaysa sa ulam, mga kaibigan. Ako po si Lan, ha? Ang host nyo today at ngayon tayo'y magdidiskusyonan ng isang isyong gumugulo sa politika. Kapapasok lang, VP Sara naniniwala na ililing siya sa anomalya, magalong nagsampa na ng kaso matagal na. Pero teka, bago tayo magsimula, paalala lang, hindi ito simpleng chismis vlog. Ito'y in-depth analysis, factual, critical at medyo witty. Parang kape na mainit pero hindi nakakasunog sa dila. Kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan sa gitna ng ingay ng media, hit that subscribe button na at huwag kalimutan ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang susunod na episode. Tayo'y magiging ilang mga minuto na intellectual feast ngayon. Walang filler, puro substance. Ready? Simulan na natin. Una, ang konteksto. Ano ba tong anomalya na sinasabi? Ito'y tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President, OVP, ni VP Sara Duterte noong 2022. 125 million pesos na sinasabing ginamit sa national security para investigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability. At sa gitna nito, lumalabas ang pangalan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nag-file ba siya ng kaso laban kay VP Sara? Matagal na ba? At naniniwala ba talaga si VP Sara na ililing siya rito? Okay, hindi ganun kasimple mga kaibigan At hindi rin ganun kamali ang panig ng ating mga paboritong opisyal. Let's break it down step by step with facts from reliable sources like Commission on Audit Reports, House hearings, at official statements. Mga kababayan, simulan natin sa basics para hindi tayo maligaw sa labirinto ng politika. Ano ba ang confidential funds? Ito'y pondo para sa secret operations, intel security, anti-terror, na hindi kailangang i-disclose agad para hindi ma-expose ang operations. Sa 2022, binigay sa OBP ni VP Sara ang 125 million pesos mula sa contingent funds ng national budget approved ng DBM at Office of the President. Hindi po ito stolen money tulad ng sinasabi ng ilang critics. Ito'y legal allocation under the General Appropriations Act. Ngunit bakit gulo? Dahil sa Commission on Audit noong 2023, nag-issue ng Notice of Disallowance ang COA para sa 73 million pesos dahil kulang sa documentation. Bakit? Sabi ng Commission on Audit, hindi napatunayan na ginamit sa national security. Halimbawa, 10 million pesos daw para sa rewards na hindi na-justify. At dito, na lumabas ang mga suspicious receipts, acknowledgement receipts na may fake names tulad ng Mary Grace Piatos, parang halo ng restaurant at chicheria. Witty ba yan o peke na talaga? PSA confirmed, 405 names na hindi umiiral. Noong August 2022, hiniling ni VP Sara ang funds para yung satellite offices ng OVP. Inirelease ng DBM. December 2022, naubos sa 11 days. Red flag daw. November 2024, House hearings. Testified ang special disbursing officers na si Gina Acosta at Edward Fajardo. Sinabi nila, authorized ni VP Sara ang releases sa security personnel tulad ni Colonel Raymond Lachica. Pero teka, kung secret ops ito, bakit kailangan ng public accounting? National security daw, sabi ni VP Sara. Di niya ma-explain para hindi malik. Fair point. Oo. Pero critics say, plunder 612.5 million pesos total sa OVP at DepEd 2022-2023, mga kaibigan.
Kaya critical tayo ha. Ito'y hindi unang beses. Sa Duterte admin, CIFs are common sa PNP at AFP. Pero bakit si VP Sara lang ang inuulan? Political motivation ba ito? Posibleng oo, lalo na post-2024 elections, rift with Marcos. Ngayon, ang tanong na gumugulo, ano ang kinalaman ni Mayor Benjamin Magalong? Nag-file ba siya ng kaso laban kay VP Sara? Matagal na ba? Mga kaibigan, ito ang factual answer. Hindi direktang nag-file si Mayor Magalong ng criminal o graft case laban kay VP Sara tungkol sa confidential funds. Walang record sa ombudsman o house ng ganon. Pero bakit siya nailink? Okay, balik tayo sa timeline mga kaibigan ha. Noong late 2024, during House probes, lumabas na ang OBP security detail, kabilang si Colonel Lachica, dating head ng Vice President Security Group. At si Lachica may ties sa Baguio dahil si Mayor Magalong ay retired PNP General, dating CIDG Chief at may network sa security community, pero hindi doon. Ang totoong link ay sa independent probe. January 2025 mga kaibigan, no? Si President Marcos appointed si Mayor Magalong bilang special advisor sa Independent Commission on Infrastructure, ICI, para mag-investigate ng corruption sa flood control projects, hindi confidential funds, pero may overlap sa government spending scrutiny. March 2025, nag-expose si Magalong ng 12 billion pesos kickbacks sa infrastructure sa Baguio, Benguet, tinawag na election funds ang 2025 at ito'y nag-trigger ng threats sa kanya. Palas dared him to prove it, pero siya'y tumuloy, showing integrity. At sa confidential funds, ha? Noong October 2025, oo, ngayon lang, October 7, AFP reassigned sila Chica dahil sa ongoing case versus OBP misuse. Si Magalong as Baguio Mayor at anti-corruption advocate publicly supported transparency sa funds, hindi against VP Sara pero against anomalies in general. Sabi niya sa interviews, no politics in crusade versus corruption dito. Okay? Yan. Witty ba? Parang siya ang honest cop sa pelikulang politika. Hindi siya ang kontrabida, kundi ang bayani na tumatawag, no? Tumatawag ng atensyon sa totoong problema. Hindi matagal na ang kaso niya, it's recent at hindi personal laban kay VP Sara. Sa katunayan, si Magalong ay dating appointee sa Duterte admin at walang riff record. Posibleng media spin ang nag-link sa kanya para ma-pressure si VP Sara. Eto ang juicy part mga kaibigan ha. VP Sara naniniwala na ililink siya sa anomalya. Oo, naniniwala siya at may dahilan. Noong November 2024, sa press briefing, sinabi niya, these cases don't hold water laban sa probes. Tinatawag na politically motivated para sa impeachment. December 2024, una ng impeachment complaints. 24 articles ng graft. Betrayal of trust. February 2025, House impeached her with 215 signatures. Pero witty hat twist. July 2025, Supreme Court nullified it. Unconstitutional under 1-year ban rule. Next filing, February 2026 lang. Bakit naniniwala siya? Dahil sa pattern ha. Post-riff mga kaibigan with Marcos. No? Biglang probes. Sabi niya sa November 27, 2024, in confidential funds, fiasco. Personal attacks versus critics. At sa Team Amoy Asim, fake news, in-explain ng OVP as typographical errors. Hindi perfect, pero hindi rin plunder. Kung totoong anomalya, bakit walang DOJ charges hanggang ngayon? October 2025 pa lang ang reassignments. Si VP Sara ay fighter, hindi siya tatakbo. Lalaban siya para sa transparency na hindi nakakasama sa security, mga kaibigan. Kung kayo, i-explain nyo ba ang secret ops sa publiko? Siyempre, hindi, mga kaibigan. Ito'y systemic issue sa government funds, hindi personal kay VP Sara. Si Magalong, tunay na reformist yan. Mula CIDG chief hanggang mayor, walang scandals. Habang ang iba ay nagpo-post sa selfies, siya ay nagpo-probe ng corruption. Subscribe para sa higit pang ganito. Anong ibig sabihin nito mga kababayan? Sa 2028 elections,
posibleng fuel sa Marcos Duterte war, pero para sa akin, ito'y call para sa real accountability. VP Sara, hindi siya ang biktima, kundi ang fighter na hindi natatakot. Si Mayor Magalong naman, ang model ng good governance. Threats pa nga ang natatanggap niya March 2025. Tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo ng political harassment na ito? Like at share kung oo at subscribe na. Next week, next time around, deep dive sa flood control anomalies. Huwag magpahuli sa katotohanan. Sa madaling sabi, hindi matagal na ang kaso ni Magalong. Recent at hindi direktang laban kay VP Sara. Naniniwala siya na ililink pa siya para sa politics na ito. At may point siya, pareho silang bayani sa kanilang paraan. Salamat sa ilang mga minuto na ito. Informative, di ba? Hit that subscribe button. I-like na rin, i-comment. Sara, Magalong tayo. Thanks for watching at mabuhay ang Pilipinas.